Hi guys! Welcome back to my channel! At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys! At mag-share pa ako ng mas marami pang tips, tricks, techniques ng cake decorating. Today is share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng sturdy na 3-tier cake. Kasi sa ating mga home bakers, medyo struggle tayo sa pagpapatibay ng ating tiers ng ating cake, 'di ba? Lalo na kapag matataas na. So, yan guys, using a Zagu straw, yan yung magiging dowel ko dun sa gitna. Bali, yung bottom part ng Zagu straw, ginagawan ko ng 4 na paa, yan ganyan. And then, dinidikit ko siya gamit ang glue gun, glue stick, ganyan, para tumibay guys. Yan, 4 na sides, lalagyan lang natin. At itong technique na ito guys, talaga namang hindi pa ako na-fail dito. As in, super tibay niya talaga. Kasi pagkatapos niyan, meron pa tayong ilalagay na pantapal dyan. Diba, yan may 4 na paa siya dyan. Tatapalan pa natin siya ng cake board mamaya. So, naka-ano siya, yung Zagu straw, nakaipit siya. So, hindi siya matatanggal kasi yung cake board natin ay ididikit din natin dyan sa cake drum. And then, iset aside muna natin tong ating cake drum na to. And then, yan, kumuha ko ng another cake board na smaller dun sa size ng aking cake. Okay lang din kung pantay na pantay. Pakikinisin natin. Then, bubutasan natin sa gitna para mas madali sa atin ang magtusok doon sa cake drum natin mamaya. Ayan, mag-assemble na tayo. Bali, ang flavor ng cake na to ay mocha chiffon cake with choco mousse filling. Ayan, papakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura niya doon sa bottom. Ayan, may butas yung ating cake board doon. Yan, bali, yan na yun. Madali na lang yan siya ipatong doon sa cake drum natin mamaya kasi may butas na siya. And yan, nilalagyan ko siya ng choco fudge para additional flavor and additional pagka-moist ng ating chiffon. Kasi 'di ba, kadalasan ng chiffon natin ay medyo talaga siya, medyo dry. Pero pwede tayo gumamit ng yung coffee na minelt natin sa water, and then pwede natin spray dyan para mag-moist. Pero pwede na yan. Kasi dyan ako nasanay, tsaka mas masarap yan kasi diba chocolate na siya. And then, ayan guys, lalong-lalo na kapag white, yung mga light pink, yung mga light colors ng ating cake, napakaganda kapag lalagyan muna natin siya ng color white na icing sa gilid, lalagyan natin ng rim. Kasi guys, yung choco mousse natin ay medyo matapang yung flavor niyan. Ang kulay niya matapang. So kapag yan din ang nasa size, and then i-cover natin siya mamaya ng white na icing, ang nagiging epekto nun guys, na para siyang may itim-itim, parang may molds, gano'n. So pangit siya. So napaka-importante na lagyan natin muna ng white na rim ang ating mga cake bago tayo maglagay ng ating flavored na filling. Ayan, at isa din sa tips na pwede kong mai-share na nagawa kong pangit, ganyan, para hindi na ulitin. Yung bang wag natin i-over paglagay ng frosting doon sa ating piping bag, guys. Kasi ni-ready ko na yan siya, ni-ready ko na para tuloy-tuloy ba, kasi itong video na ito ay galing to sa live streaming ko. So, sana para tuloy-tuloy ako at hindi mainip yung aking viewers habang nagla-live ako. Para hindi sana mainip, ang ginawa ko, pinuno ko ng icing yung aking piping bag. So, pangit pala guys. Huwag nating pupunuin kasi mahihirapan tayo mag-press doon sa ating piping bag. So, ayan, paulit-ulit lang yan. Continuous lang, paulit-ulit na procedure. Stacking ng ating cake. Bale, itong bottom part niya ay 4 layers. Yan siya ng mocha chiffon. Yan. And after nung ating chocolate mousse filling, nilalagyan ko ulit siya ng
choco fudge, dinidrizzle ko ulit siya ng choco fudge para yung kasunod niyang layer ng ng chiffon natin ay moist din at may flavor din na chocolate. Kaya yan, gustong-gusto ng mga clients ko yan. Bali, ang best seller na flavor ko talaga ay yung mango cream, and then kasunod ay chocolate mousse, and then itong mocha. And then yung fourth ay ube makapuno. Marami pa akong flavors na ino-offer. Yun nga lang kung ano yung madalas nilang orderin. Ganun, 'di ba? Yan. Bale sa cake lang ako, merong option, merong choices ng flavors, pero sa cupcakes ko, iisang flavor lang 'yon. Bali yun yung moist chocolate cupcakes. 'Yon. Isang flavor lang 'yon kasi yun na yung gamay ko, guys. And then, pwede ako mag-half recipe doon, ganon. So, yan, ang pinakagusto talaga ng mga clients ko ay yung cupcakes ko. Siyempre, moist chocolate cake yun, medyo pricey siya, ganon. Pero, kasama na yan siya dyan sa package. Pero, iba yung price ng aking moist chocolate cake dito sa aking chiffon. Kasi, although, parehas sila ng, parehas na marami din namang ingredients, pero mas mahal kasi yung mga ingredients ng moist chocolate cake kasi dito sa chiffon natin, kahit konti lang yung ingredients, konting quantity ng ating kunwari flour, ganon, uumbok na siya kaagad kasi itong chiffon nito ay maalsa siya. Yung moist kasi, kailangang i-double. Kunwari, ang flour natin dito sa chiffon ay 1 cup lang. Ang flour natin sa moist ay 2 cups. Bali, ganon. Kaya mas maraming ingredients talaga ang moist. Kaya, mas, mas pricey. Ayan, i-layer lang natin siya. Lalagay natin yung ating final layer and then, i-crumb coat natin. Very, very important na nagka-crumb coating tayo, guys, ng ating cakes para pag nag-icing tayo, hindi ganun kahirap. Madali siyang pakinisin, hindi sumasama yung mga cake crumbs doon sa ating icing. Yan yung pinaka-importante. And then, pagkatapos natin i-crumb coat, ayan, i-chill muna natin, guys. Yan, pinatong ko muna siya sa another cake board. Although may cake board na yan sa ilalim, 'di ba kanina? Pero smaller. Para mas madali sa akin makuha sa ref, pinatong ko muna siya sa isa pang cake board. Ayan, papakita ko sana sa inyo na meron siyang butas dun sa ilalim. Kaso, hindi na kinakaya kasi medyo malagkit pa yung icing. Hindi ko siya pwedeng hawakan. At yan, at habang chinichill ko siya dun sa fridge, nag-commercial muna siya. Nag-live siya ng 1 hour yata, my God. Nang kumakanta-kanta siya, kahit nasintonado tayo, masarap sa pakiramdam ang kumakanta, guys. Kaya pagpasensyahan nyo na to, kasi feeling niya, galing-galing niya kumanta. Mala kayo dyan kung hindi nyo gusto yung boses ko. Dito sa pandinig ko, ang ganda ka mo. Back to tutorial na tayo, guys. Ayan, at naglalagay na ako ng dowels dito sa ating cake. Yung dowels natin na yan, guys, napaka-importante niyan kasi yan yung pangsalo dun sa second tier natin, guys, para kahit mainit yung panahon, hindi siya ganun kabilis bumagsak. Ganon. Hindi siya babagsak, actually. At ayan, ilalagay na natin ang ating cake board ng ating second tier. Yan, press lang natin ng konti para siguradong dumikit siya dun sa cake. And then, lalagyan ulit natin ng icing. And then, ayan, papakita ko rin sa inyo na binutasan ko na yung aking yung aking mga cakes ng second tier para ready na siya kasi 'di ba may dowels na siya sa gitna. Pwede din, guys, na gawin natin yung unang ginawa ko kanina na inassemble ko muna yung isang tier ng cake and then tsaka natin siya itutusok dito. Pero mas sanay kasi ako sa ganito, guys, na yung second tier ko, ipapatong-patong ko. Yun nga lang nakakaano dito, yung parang disadvantage nito ay yung, 'di ba, napakinis na natin yung bottom. Kapag hindi masyado natin na alis yung mga crumbs doon sa ating cake, sa ating chiffon, nahuhulog yan siya. Kahit maliliit-liit, nahuhulog yan siya. So, be careful lang, guys, na
hindi mahulog yung mga crumbs ng ating cake doon sa icing natin para hindi tayo mahirapan. So yan, ang ating second tier ay layers din siya ng mocha chiffon. Same lang doon sa kasi ito talaga yung flavor na order niya. So ayan, same procedure lang doon sa una nating ginawa kanina. Same procedure ng stocking. Lalagay yung chiffon cake and then lalagyan ng filling and then i-drizzle natin na siya ng choco fudge. And then ayan guys, kung mapapansin nyo, dinugtungan ko yung kanyang dowel sa gitna guys kasi maiksi na siya, 'di ba? So ang ginawa ko doon, in-overlap ko lang yung isang Zago straw doon sa una kasi yung ginamit kong Zago straw doon sa kanina, 'di ba kung napansin nyo, transparent siya na white. Mas maliit siya guys kumpara dito sa black na Zago straw. Akala ko nga din dati para parehas yung nila, yung size, pero hindi. So yan, in-overlap ko lang siya. So mahigpit na yan siya guys kasi mas maliit ng konti yon. So nag-overlap silang dalawa. And after natin ilagay yung ating final layer ng ating second tier, bali, ika-crumb coat ulit natin siya. Importanteng i-crumb coat natin para hindi nadudumihan yung ating final coating ng ating icing. Yan. Ika-crumb coat muna natin siya, and after natin i-crumb coat, i-chill natin ulit. Ganon yung prosesong ginagawa ko. Kaya napakatibay niya talaga kasi sigurado talaga siya na chilled muna bago ako gumawa ng another steps. Chinichill ko muna siya. So ayan guys, yung sinasabi ko kanina na hindi maiiwasan na merong mga crumbs na nahulog. So tatanggalin lang natin siya. Bali yung pinantanggal ko doon ay yung yung ating cake tester. Pwede kayo gumamit din ng toothpick or any na pointed yung dulo. For the meantime, habang chinichill natin yung ating cake, ito, inassemble ko muna itong ating cupcakes. Bali, binutasan ko siya sa gitna para malagyan ko siya ng choco fudge filling. And then, ang ginamit ko doon, dati binubutasan ko pa yan isa-isa, pero na-discover ko na yung Zago straw pala, pwede pala yun na ikot-ikutin mo lang, matatanggal na kaagad yung niya, yung gitna niya. So, ayan, napakadali. Sabi ko nga, 'di ba, everyday is a learning process. So, yan ay nakita ko lang din sa mga reels ng ating mga katulad kong home baker. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, kahit matagal na akong nagbe-bake, ay marami pa akong hindi alam. So, kung ano yung nakikita ko na mainam, maganda, yun naman sinishare ko sa inyo, guys. So, ayan, ipapasok muna natin siya, ibabox muna natin ang ating mga cupcakes. Kasi, very important na ang ating food safety. Kasi, kahit na hindi ko pa siya gagawin, hindi po pwede siyang i-leave natin siya sa table na nakatiwangwang lang, na walang cover, ganon. Kasi, may nabasa ako dati sa Facebook na yung niya daw, cupcake, and then pinost siya, napahiya siya ng sobra. Kasi yung yung cupcake niya, meron siyang worms na. Syempre, galing yun sa flies, diba? Kasi siguro nadapuan yung ganon. Kaya yan ang iwasan natin, guys, ha. Kapag hindi pa tayo ready na gawin sila, basta secure natin yung safety, takpan natin. Kung kasya sa ref natin, i-ref muna natin, ganon. Pero kung hindi naman, pwede na yan yung ganyan, Kasi ang importante lang naman ay yung may cover. Okay, guys? So, yan, mamaya ko na yan siya a-icingan kasi chilled naman na yung ating cake. So, balik tayo sa cake. So, ayan, final coating ko na siya ng white na whipped cream. And then, i-chill ulit natin siya. Bago natin ulit ipatong yung kanyang second tier. Actually, guys, pwede ko naman i-edit to na tuloy-tuloy yung paggagawa ng cake ko, 'di ba? Pero hindi ko ginawa kasi gusto ko, guys, ipakita sa inyo talaga kung paano ko nagagawa gusto ko i-share sa inyo kung paano ko talaga nagagawa na napakatibay niya talaga. So, ayun, chinil ko muna siya and then inaisingan ko muna itong sa ating cupcakes. Yan. Very simple piping lang, yung rosette lang dito. So, yan, paikot, swirl lang natin.
Bale, ang package talaga ng aking mga cakes ay 12 pieces cupcakes. And then, meron din akong package na 24 pieces cupcakes. Wala akong package na 18 pieces. Pero, ang ano lang talaga, free lang talaga tong cupcakes na ito. Lalo na kapag ka-debut, kayo nang bahala guys, basta 18th birthday, nag-free talaga ako ng 18 pieces na cupcake sa mga bata. Kung bakit? Baka magdrama na naman ako. Pero hindi, seryosohan guys. Nag-free ako ng 18 pieces na cupcake sa mga bata. Kasi alam nyo guys, hindi ako nakaranas mag 18th birthday. Wala akong kahit na anong celebration. So, kung balikan ko, napakalungkot. Kaya gusto ko, bawat debutant cake na gagawin ko ay yung sinisikap ko na talaga na yung pinakamaganda, yung kahit na simple lang yung kanilang occasion. Gusto ko yung pinaka-the best ko sa abot ng makakaya ko na nakabase pa rin doon sa design na gusto nila. Gusto ko maganda, kasing ganda ng picture, ng sample picture na pinadala nila, o kung kaya kong higitan, sana, ganon. Sinisikap kong maganda kasi feeling ko, yun na yung aking 18th birthday, ganon. So, ayan, gagawa na tayo ng ating third tier ng ating cake. So, ayan, bago ko ilagay yung ating top tier, lalagyan ko muna siya ulit ng dowels. Kahit dalawa lang kasi sobrang liit nitong kanyang top tier na ito. For, ano lang to, ang diameter niya ay 4 inches lang. 4 by 3 yata. Ito yung tinatawag nilang bento cakes. Ganon. Yan, ilalagay ko siya dyan. And then, free lang din tong nasa taas niya. Ang pinaka-order lang talaga dyan ay 2 tiers lang. Since meron ako natirang cake kahapon, at ang totoo talaga ay walang kumakain na ng cake dito sa amin. Kasi, di ba, yung mga anak ko, syempre, mayat maya naman. So, parang, nanawa na sa amoy pa lang di ba? Kapag alam niyo yan, di ba? Kahit kayo din, di ba? Kapag tumagal na sa 8 years pa naman mahigit, magna 9 years na. So, yan. Pinatong ko na rin dyan sa ibabaw. Ang flavor naman ito ay mango cream naman. Kasi vanilla yung mango cream ang order sa akin kahapon. Kaya, yan. Ang sobra niya nilagay ko dyan. At napakasarap sa pakiramdam na sobrang thankful nung bata kasi mas tumaas pa yung cake niya. Kasi nung una nag-i-inquire siya ng 3 tiers, pero iba yung price na binigay ko. Sabi ko kasi kapag magdadagdag ako ng tier doon sa taas, liliit. Tingnan nyo kasi guys, yung number 18 doon sa taas dito sa right side natin. Malaki siya, 'di ba? Swak siya doon sa pang second tier natin. Pero pwede naman, nadala naman kasi may flowers siya, di ba? Hindi siya masyadong halata. Na maliit lang yun nasa top tier natin. So, ayan. Almost done na yan siya, guys. Kasi pag after nyan, i-chill natin and then i-decorate natin. Actually, dito na nag-end ang aking live stream nung time na yan. And ang decoration ay kinabukasan ko na pinanlagay. And gusto ko pala muna mag-thank you sa aking mga YouTube friends. Thank you so much sa support ninyo guys ha. Maraming salamat. Napakalaking tulong yan para sa channel ko guys. Thank you so much. God bless sa inyo lahat guys ha. At gusto ko rin muna sana manghingi sa inyo ng pasensya. Kasi guys, alam ko nandyan kayo ngayong araw na to. Pero guys, medyo mahaba-haba kasi itong medyo mahaba-haba ngayon yung premiere ko guys. Pasensya nyo na. Siguro ito yung pinaka mahaba kong premiere. Kaya pasensya na guys. Baka busy kayo guys ha. Okay lang ako dito. Thank you so much. So, ayan, nilalagyan ko na siya ng ribbon kasi yan din yung nasa sample photo. Pero yung nasa sample photo kasi ay fondant. Pero carry lang naman yan. Kasi iba ang price ng fondant. At aminado ako sa aking mga clients na
hindi ako ganun kagaling gumawa ng fondant. Iba kasi guys, kapag na expectation versus reality tayo, ganun, yun ang iniiwasan ko. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako ganun kagaling mag-fondant. Kasi pag gumagawa ko ng fondant, talagang tinatrangkaso ako at wala na akong nagagawa sa araw na yon, kundi mag-focus lang doon. Kasi napaka-ano talaga nun, napaka-matrabaho. Masahin mo ng masahin, patigasin, palambutin ulit, tapos masahin ulit, mag-shape. matagal guys. Umaabot siguro mga 4 days yung process nun. So ayan, nilalagyan ko lang siya ng mga alternatives kapag may mga fondant toys toppers doon sa taas. Bumibili lang ako ng mga toys, tapos hinuhugasan, and then yun na mismo ang tinatappers ko sa taas. Tulad nito, fondant dapat yang ribbon na yan. Pero since hindi nga ako gumagawa ng fondant, pero sa akin pa rin nila gusto order, ayan, ribbon na lang. Okay naman, ano na lang yan, nasa pag-uusap na lang yan. Kailangan marunong ka mag-explain ng maayos dun sa ating client. Tapos ayan, dinidiinan ko yung ribbon para kumapit. Yan ang ginagawa ko dyan. Hindi masyadong kita eh. Dinidiinan ko para kapit na kapit siya dun sa ating cake. At napaka-importante din guys ha, na bago natin ilagay yung ribbon, kung kayo man maglalagay din ng ribbon tulad ko, napaka-importante na chilled muna ang ating cake bago natin ilagay yung ribbon. Alam nyo guys kung bakit? Dahil magme-messy kapag malambot pa, lalagyan mo na siya ng ribbon. Ganon, magme-messy. So, ayan, lalagyan ko na siya ng number 18 na gold acrylic. So, dati hindi ko alam to. Inaano ko lang, tinatanggal pala yung doon, film doon sa likod niya. Ayan. Then, tutusok natin. Dati hindi ko alam, kaya may blue pa rin doon. Tulad niyang nasa range hood ko, yung blue na yan, plastic plastic din yun, pero hindi ko tinatanggal hanggang ngayon. Ilang taon na yan dyan. Dapat stainless yan siya eh. Pero hindi ko tinatanggal. Pero carry naman, kit nga eh, color blue, diba? Yan, lalagyan lang natin ng ating artificial flowers. Ito namang artificial flowers naman na to, ay nabili ko lang yan siya sa SM. Medyo pricey itong klaseng bulaklak na ito. And hinati ko lang siya, may natira pa siya. So nilagay ko siya sa aking cake na Barbie. Yung cake ko nung nakaraang araw, 'di ba? Nilagay ko siya sa cake na Barbie kasi exaggerated na kapag ilalagay ko diyan lahat. And then nag-lettering ng pangalan ng bata diyan. Ginamit ko naman dyan ay yung gold na airbrush. Yan, yung gold na pang airbrush. And then, nilagyan ko ng icing sa loob. Next time, i-share ko rin sa inyo kung paano ko ginawa yung gold ko na piping guys. Yan na lang muna kasi masyado nang mahaba tong video ko. Actually, mas mahaba pa sana tong video na to, kaso kinat ko siya ng kinat. Pero, marami pa sana akong gusto i-share pa sa inyo na mga, tricks ba tawag? Basta, mga techniques. Maraming pa akong gusto i-share sa inyo. So, baka sa ibang video na lang. Ang mangyari kasi ay hindi na accurate ang aking voice over dito sa video na aking pinapakita. So, next time na lang ulit guys ha. As of now, yan, almost done na yan siya. Didikitan ko na lang siya ng mga printed toppers. Yung mga printed toppers natin guys, may mga nabibili naman yan sa mga baking supplies and then sa online shopping. Alam nyo naman yan, yung color orange, color blue, yung ganyan. Meron yan dyan guys. I-search nyo lang yung mga butterflies, cake toppers, mga ganon. Pero yung sa aking piniprint ko lang para mas mura siya. Hindi ako additional na payment doon sa ating client. So, printed na lang. Same din naman kasi, diba? Same din. Non-edible, diba? Ganon. So, parehas. Kung gano'ng kaganda doon sa online,
marami namang ganyan kagaganda sa ating Google. So, kukuha lang tayo doon and then i-print natin. Yun gan lang. Kung nagwo-wonder naman kayo guys kung saan ako kumukuha ng aking mga toppers, yung iba guys kumukuha sa Pinterest, and then yung iba nag-edit sa PixArt, ganon. Pero ako guys, dito ko lang talaga siya kinukuha sa Google guys. Kumukuha ko doon and then in-edit ko sa Pixlr, ba ang pang-pronounce doon? Pixlr. Yung ganyan na app guys, napakaganda nun kasi napakasimple, madali lang mag-edit doon. And then kapag gusto ko naman burahin yung background niya, doon ako sa background eraser guys. Magkaibang apps yun guys ha. Yan. Nilalagyan-lagyan ko lang siya ng butterflies and almost done na yan. And then ipapakita ko rin sa inyo guys kung paano mag-assemble ng acetate packaging guys, kasi iba kasi kapag yung acetate packaging, iba yung impact niya, parang napaka-social niya tingnan guys, lalo na sa mga dibu, mga kasal, yan papakita ko sa inyo. Itong acetate box na ito guys ay may mas mataas pa dyan na size. Yan, bali yan by 10 by 10 by 16, ganyan. So, may film din yan siya. Protection niya para hindi maanuhan ng mga fingerprints. Very sensitive kasi yan. Kahit na konting lang, yung mga balahibo ng pusa, mabilis na dumikit siya dyan. Wala naman kaming mga animals dito. Wala kaming pets dito sa bahay. Dati meron. Kaso ayoko na kasi pagka natitegi sila guys, nakakalungkot, kaya ayoko na ulit mag-alaga. So ayan, be careful lang. Kahit na ikaw mag-isa, struggle talaga to kasi mahirap. Konting galaw mo dyan, masasagi yung cake natin. Pero maganda, kung ibuka muna natin sila ng maigi, isa-isa, ibuka. And then yung mga corners nila, dapat muna natin, yung talagang fold, as in mag-corner talaga. And then yan, lalagyan ng scotch tape doon sa 4 sides. Kailangan dikit na dikit doon sa box natin, sa cake drum natin kanina. Magkasama na yan siya guys ha. Although medyo pricey ito ng konti, nasa 200 pesos. Hindi na ako nagpa-add din dito sa bata kasi parang gift ko na lang din sa kanya. At yung toppers natin na number ay siya, mataas. So inano ko na lang, inform ko na lang si baby girl na na lang niya, iakyat niya konti kapag i-open na niya. Ganyan. Kasi, apaw. So, kahit na ikaw lang mag-isa, kayang-kaya mo to mag-assemble. Nahirap din ako dito maggawa nitong aking ribbon, kasi ako lang mag-isa. So, stressful ito sa akin dati. Pero ngayon, alam ko na. Yung dulo niya guys, didikit muna natin ng scotch tape para dati kailangan ko pa ng anak kong tagahawak. So, ayan yung dulo niya. Didikit muna siya natin ng scotch tape. And then, mag-proceed na tayo sa ating pagre-ribbon. Yan. Napakadali lang, diba? Napakahaba, napakarami-rami pang video bago ko ito siya ipasok dito sa acetate box. Pero igagawan ko na lang siya ng separate video kasi sobrang haba nito talaga. Gagawan ko siya ng separate video kasi sayang guys, ang ganda-ganda nitong cake nito sa personal. And then, lalo na kapag gumagamit tayo ng different lighting, ang ganda-ganda talaga. Makikita mo yung iba't ibang shades ng color, yung ganon. So, pasensya na guys. Thank you so much sa support ninyo. Pero pasensya na kung medyo mahaba-haba to ngayon. Kasi gusto ko talaga i-share to sa mga home bakers na katulad ko. Para matutunan nila guys. Para matutunan nila kung ano yung mga struggles ko dati. Yung mga ko dati. Yung umiinit ang ulo ko kasi hindi ko ganito, hindi ganyan. Walang taghawak, walang ganyan. Gusto ko share sa kanila para maging komportable din yung galaw nila. Kasi, syempre, diba, araw-araw, natututo tayo. Nakakaisip tayo kung ano yung maganda, yung ganyan o siya. So, yan lang muna, guys. Hope na may natutunan kayo. Hope na may na-share akong mainam sa inyo.
O, ayan nga, nagpa-cute pa. O, yan na guys, ang ating final footage. O, diba? Ang ganda-ganda. Papakita ko sa inyo guys ha, yung different shades kapag gumagamit tayo ng ating iba't ibang lighting guys. Yung ganito ay yung dim light. Yung medyo madilaw siya sa ring light, ganyan ang itsura niya. 'Di ba? Parang kasosyal man niya siya tingnan, oy. Pero tingnan niyo guys pag nagpalit ako ha. And ito naman yung sobrang puti, sobrang liwanag doon sa ating ilaw, o 'di ba? Nag-iba yung kulay niya eh, nag-iba. Kasi sobrang liwanag. Yung kaninang kulay, yun din yung kulay niya sa personal. Ito din yung kulay niya sa personal. Basta depende sa liwanag talaga. Pero nag-iiba yung kulay niya. Yan, 'di ba? Sa ribbon pa lang makikita mo na yung difference, 'di ba? Ganon. Kaya yan, iba yung kulay niya. Kayo, kung anong gustong kulay na gusto nyong gamitin. Ayan, ito naman yung combination ng dim at saka very light na kulay. Ganito naman yun. Kaya sa mga clients ko, kapag nag-ano tayo ng mga cakes, yung expectation versus reality natin. Minsan kasi, sa sa ilaw na ginagamit. Or minsan, yung picture ninyo, di ba, maliban sa ilaw, minsan edited na din kasi yun, enhance yung color. So, yun lang muna guys. Hope you enjoyed my cake tutorial. Thank you so much for all your love and support. Thank you guys. God bless. See you again tomorrow.